Yo, yo, yo! What's up mga katotpi? Eto na naman po kami, nagbabalik. Sa ayaw nyo, hindi. Eto na naman kami. Bago ang lahat, Papa Dens, i-announce ko lang. Kasi ito, bagong pakulo namin to ni Papa Dens. Actually, idea ni Papa Dens to. Magkakaroon kami ng serye. So, ito only in the Philippines serye. Kumbaga, only in the Philippines pero isa-isa nating itatalakay yung topic na yun. So, things that... sige, go, sir. Sige. Parang things that is only in the Philippines. Kumbaga, mga bagay, mga pangyayari only in the Philippines. Parang siguro, yun nga, based on kasi wala naman tayo idea sa pero ito yung mga bagay na napapansin namin na sa Pilipinas lang nangyayari. Pero you can correct us if pero you can correct us if we're wrong sa comment section na baka nangyayari sa ibang bansa or what. Pero again, ito sa observation namin ni Boss Lutz na sa Pilipinas mo lang may experience. I-explore natin yan, Papa Dens, sa ibig ko sabihin hahabaan pa natin yung description yan. But first, syempre, intro muna tayo bago humaba. Yes, sir. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun na nga. Papa Dens. Bago ang lahat, bago natin palawigin ang sinabi natin sa intro, tayo muna ang mag-intro at magpakilala. Ako nga pala ang inyong Boss Dots, ang tito nyong medyo galit lang. At ako nga pala si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa sa lolo mo pag hindi mo siya minasahe sa likod. And again, we are the opinionated titos. Podcast, and medyo medyo shout out sa aking lolo sa Malangit Nawa. Alam mo naman tayo. May mga lolo natin na ganyan, puta. Yan. Kumbaga, stricto. Konsentidor yung mga yan. Pero yung pagiging konsentidor rin pero putang na pag hindi ka sumunod dyan, yari ka. Ayun, tama. Palo, matindi, pre, palo. Tama. Ito na nga. So, ito na nga. Panawigin natin kasi, yun nga, naisip namin, syempre, sa idea rin to, based on idea ni Papa Dens, gagawa kami ng serye na only in the Philippines. Ngayon, kada only in the Philippines namin, i-discuss namin yon, palalawigin namin, pero hindi laging, halimbawa, after yung susunod na episode, only in the Philippines, hindi. Kumbaga, random shit siya. Random episode. Kumbaga, kung ano, since podcast naman natin to, pwede kayo mag-suggest na baka, diba? O kaya, yung mga nakikinig sa atin, yung subscribers natin, baka gusto nila agad next episode, ganun, paalam nyo sa amin, mag-comment kayo. Pero yun yung way, pre, para malaman din natin, pre, na nakikinig at active talaga sila. Meron talaga silang input. Kung ano bang gusto nilang marinig, ano bang gusto nilang pag-usapan. Pero, medyo... Sige. Medyo matagal-tagal na din kasi itong, medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-live. Malay na, baka gusto nyong magkaroon ng
live session yung only in the Philippines. So, pwede din natin naman gawin yan. Pero ngayon, ito. Ito yung aming first episode ng serye naming Only in the Philippines. Only. Yes, sir. So, ang Only in the Philippines pala namin today is yung sarili mong pera sa SSS or GSIS na pinapautang sa'yo. Halimbawa, manghihiram ka sa SSS, GSIS, pero may sarili kang pera. Pero, pag nag-loan ka, mas malaki yung interest. Yes, sir. Diba? Kumbaga parang ang dating sarili mo ng pera, yung kumbaga, nag-invest ka sa kanila or naglagay ka ng pera sa kanila. So, hiramin mo muna. Pero, sarili mong pera, parang china-chargean ka para dun sa pera. So, only in the Philippines. Tinutubuan ka sa sarili mong pera. Pero, alam mo pre, ikaw pre, ano mo dyan? Kasi, serious. Medyo, may naisip lang ako, bigla lang kasi siyang pumasok sa utak ko pre. Pero, it kinda makes sense. Alam mo kung bakit pre? Kasi parang ano yan pre, parang bangko yan eh. Siyempre yung services rendered mo, halimbawa, nag-store ka ng pera sa kanila, sila-store nila yung pera mo, sila yung taga-tago, sila ang taga-pangasiwa, sila ang taga-safekeep. So, it's only fair na chargean ka nila ng fee kapag kinuha mo yung pera mo. Parang ganun. Parang yun lang yung pumasok sa isip ko. At the same time, medyo based on experience din, pre, kasi nag-loan din ako sa SSS. Although, parang nalalakihan pa rin ako, pre. Kumbaga, gets mo? Parang inaano na natin. Nalalakihan ka sa interest, gano'n? Interest, parang gano'n, pre. Tsaka parang notorious yung paniningin nila yung makalimutan mo lang. Actually, pre, let me share this story about my personal experience, pre. Ganito kasi nangyari yan. From my old company, nag-loan ako. SSS. Okay? So, I assume, di ba, alam mo naman yun, pre, na kapag si company ang naguhulog ng loan mo. Tama? Kasi sa kanya mo pinasa yung slip, di ba? So, responsibility ni company na ihulog yung SSS. Tama? Okay. Yung monthly mo dun sa loan mo sa SSS. Or GSIS man yan, whatever. Ang nangyari sa akin, pre, nag-resign ako dun sa company na yon. Kasi usually, pre, halimbawa, nag-resign ka dun sa company na yon, kasama ang ibabawa sa back pay mo, pre, yung the rest ng natira mong loan dun sa SSS. Kasi sila magpabayad dun eh. Tama? Ang ginawa ng company, hindi nila ibinayad. At hindi ko alam. Kung hindi pa ako nag-check sa SSS website, yung mga contribution natin, hindi ko malalaman, pre. Alam mo kung magkano na umabot? Ang hiniram ko noon, that time is, kung hindi ako nagkakamali, nasa 15,000. Alam mo, pre, umabot na yung tubo lang. Tubo lang. Kasi nga, hindi ko na-check eh. Ilang taon na yun nangyari. 21,000 pesos ang binayaran ko worth of tubo na hindi binayaran ng company. At alam mo ba kung magkano na lang yung natira na hindi nila binawa sa back pay ko? From 5,000 pesos, lumobo siya ng 21,000 pesos. Oo. So, binayaran ko siya mismo sa SSS main branch sa QC. Buti na lang malapit ako. Grabe. So, tila may hassle na yun, pre. Actually, it's the company's fault, I would say. Na hindi hinulog. Kasi hindi naman nila ako binibigyan ng ng update na dahil nag-resign ka na, hindi namin babayaran to. Di sana naasikaso ko, di ba? Kasi by standard, by company, dapat sila yung magbayad nun, ibawas nila sa back pay ko. Pero hindi nangyari. So, lumobo siya ng ganun. So, ayun na nga. Bale, pasensya na kayo mga katotpi, i-share ko lang yung experience ko. Pero yun nga, only in the Philippines where, yun nga, nasa GSIS, sarili mong pera, tinutubuan ka pa. So, siguro ang ano nila dito, ang take nila dito sa only in the Philippines na to, na parang yung pera mo na, pre, tutubuan ka pa.
Parang ganon. Okay. Ikaw ba? Kasi ako naman, pre, ang ano ko dyan, ang hindi ko alam kung ano, pero kasi parang ang pagkakaintindi ko dyan, pre. Kasi parang kinumpare mo siya kanina sa bangko, di ba? Pero kasi, pre, ang ano ko, wala kasi ako ano eh. So, I'll be honest, hindi ako masyadong pamilyar sa ganyan. Again, opinionated titos tayo, pre. Kaya kung ano yung sa tingin mo, ibigay mo, pre. Okay, kasi sige. Ang ano ko dyan, pre, is ano eh. Pag sa bangko, may pera ka sa bangko. Let's say, meron kang pera, may ipon ka sa bangko. Ang pagkakaintindi ko kasi, yung bangko, ginagamit yung pera mo for their other investments. Okay, yes. Diba? Pero good thing na sinabi mo yan. At some point, kahit sabihin mong maliit, pero kung yung pera mo, let's say, mayroon kang medyo kalakihang pera sa bangko, kahit pa paano, nagkaka-interest yun eh. Yeah. Sila yung nagbabayad sa'yo. Kumbaga, very minimal lang naman yun, pre. Not unless yung parang yung savings mo sa bangko is for... Kasi iba-ibang klase yan eh, which I don't dwell much sa bangko. Usually, pag ako nagbabangko, it's either maglo-loan ako sa bangko or yun nga, yung kung dyan pumapasok yung sahod ko. Pero aside from that, wala akong masyadong ang ano ko lang naman sa bangko, yun nga, pag maglo-loan ako or yung regarding sa credit card, regarding sa payroll, yung sahod ko dyan pumapasok and whatnot, kung pero ang pagkakaintindi ko is yun nga, pag meron kang medyo may savings ka dyan sa bangko na ginagamit nila yung pera mo for the bank's other investments. Na at some point in time, kahit pa paano, may nakaka-interest yun. Yun ang pagkakaintindi ko. Yun yung pagkakaiba. Oo, pero kasi yan, putang ina, sarili mong pera, hinuhulog. Hindi mo, kumbaga, once, employed ka, obligasyon mo na maghulog sa SSS, sa Pag-ibig. Sama mo yung Pag-ibig, pre. Pag-ibig, GSIS, yung PhilHealth pa. Diba? Obligasyon mo yan as an employee. At yung employer mo, obligasyon niya kung i-deduct sa hindi mo mahahawakan yung pera na yan. I-deduct yan sa'yo automatically. Oo, walang bakas yan. Basta hindi mo mahahawakan yung pera na yan. Automatic yan ihuhulog. Ang hindi ko magets, pera mo yan eh. Pera mo yun na ginagamit din ng gobyerno for their... I don't know. Hindi ko alam how it works how the system works Pero ang ko dyan, yung pagkakaintindi ko dyan, yung pera ng kung anong tawag din, contributions mo dyan, is nilalaro din ng gobyerno yan. Ginagamit din ng gobyerno yan. For, I don't know, yun nga po, siguro sa mga projects or whatnot. Aside doon sa tax na binabayaran natin. Diba? Ngayon, ang ko lang naman dyan is yan. Putangan, kinuha niyo agad sa akin ng walang kalaban-laban na wala akong kasi nga mandated yan. Tapos pag ako manghihiram, ang hirap manghiram, ang daming requirements. Kasi na-try kong manghiram, nabuisit lang ako hindi ko na tinuloy. Tangina. Ang daming hinihingi na parang, putangan, hindi pa ba sapat itong, for example, employed ako. Pwede mo na kung hindi ba pwedeng mag-effort naman kayo to check kung employed ba talaga ako? Natalaga kung talagang makakabayad ako pag nanghiram ako sa inyo. Diba? Tapos yun nga, ang ko doon, putang na, pera ko na yun. Bakit may interest? Hindi kasi parang pre, parang yung sinasabi mo doon naman sa employed stuff. Nagbabayad yung kumpanya mo ng hulog. So, ibig sabihin, employed ka. Tama, di ba? Oo, automatic yun. Matic yun. Yun nga yung sinasabi ko, pre. Na parang putang na, mag-extra mile kayo. Kayo naman ang mag-check. Hindi yung putang na kung ano-ano pang hinihingi yung dokumento. Diba? Na parang para sa akin, hassle Na parang, again, hindi naman ako mayaman. Kailangan ko rin ng pera. Pero puta, para sa
yung kunwari manghihiram ako ng 15 niya, sabi ko 15,000. Tapos sobrang mauubos yung isang buong araw ko ng kahaselan ng putang ina. Tapos kung ano-ano pang hihingin dokumento. Ito pa masakit doon, pre. Ewan ko kung nakapag-loan ka na ba? Personally ako, wala pa akong ano. Okay. So, kapag nag-loan ka, pre, halimbawa, 15,000, pre. Kapag na-loan mo yung 15,000 na yun, pre, ibabawas na agad. May ibabawas na agad sa'yo. So, hindi mo makukuha ang buong 15. Nang buo, Gets? Yun. Yun nga eh. Tapos, kumbaga, putang ina, para ka nag-loan shark, pre. Parang totoo lang. Pero yung sa loan shark, pinayaram ka ng pera nila. Ikaw, pera mo na. Wag na natin sa loan shark, sa bangko na lang. Pero yan, na-experience ko yan, personal. Nag-loan ako sa bangko, pera nila yung pinahiram nila sa akin. Which is, I find it reasonable na tubuan nyo ako kasi pinahiram nyo ako ng pera nyo. Pero hindi ko magets. Oo. Nanghiram ako ng pera. Pag nag-withdraw ka ng pera mo, halimbawa, ang maintaining balance mo is 10,000. May 100,000 ka sa bangko. Kinuha mo yung, let's say 50,000 dun sa ano mo. Basta nandun pa rin yung maintaining balance mo, walang tubo, di ba? Walang problema. Oo. Okay, walang tubo. Tsaka wala rin tubo, pre, kasi kinuha mo lang yung pera mo eh. Pera mo yan eh. Di ba? Kasi sa SSS, pag hiniram mo yung sarili mong pera, hindi mo naman kukuning buo yung hiniram mo eh. Ang alimbawa, may limit lang, katulad nga niyan. Alimbawa, ilang taong ka na nagbabayad sa SSS, so assume na natin na 90,000 na ang na-invest mo sa kanila. Hihiramin mo lang yung ilang porsyento nun. Yun nga, 15,000. Pero, tutubuan ka pa rin nila. Parang ganun yung sinasabi mo, di ba? Although their services, yun yung pagkakaiba. Sa bangko, pag hiniram mo yung sarili mong pera, basta maintaining balance ka, goods ka. Pero kapag sa SSS, regardless kung mag-maintain ka, tutubuan ka pa din. Tutubuan ka. Diba? Oo. Tsaka ito pa, pre. Ito pa yung isang kasi, again, I don't know how the system works. Ito based on my assumptions, based sa opinion ko, based doon sa naipagkakaintindi ko. Ang kasi, puta, nawala yung sasabihin ko. Ano ba yun? Putang ina, nawala sa isip ko. Ang ko is parang, putang ina, ano yung sasabihin ko? Nawala. Based on your experience. Based on ayun. Naano ka na. Based on based on my analogy, based on my opinion. Ayan, analogy. Sariling analogy ni Papa Dens. Yung sa bangko kasi, pre. Parang kasi maglo-loan ka sa kanila, may mga service fee yan. Let's say for example, maglo-loan ka ng 100,000. Again, kagaya ng sa SSS, hindi mo siya makukuha ng buo. Which I understand. Kasi may service fee yan, may maintain silang staff gumagawa ng mga back-end works para dun sa loan ko. Again, tapos gagamit sila ng yung mismong mga app nila siguro or bayad nila sa tao. Kasi services, they're a private bank. Investments. They are a private bank. And sila, pinapasahod nila ng pera nila yung mga empleyado nila. Ito yung nakakatawang naisip ko. Ikaw pag loan ka sa SSS, gobyerno, as a taxpayer, based on my understanding, yung tax na binabayad ko, yun para yun sa mga public works, public servants, yun yung binabayad ng gobyerno para ma-maintain yun, yung mga bagay na yun. So ngayon, ako, bilang nagbabayad ako ng tax at nagbabayad ako ng SSS, bakit ako magbabayad ng service fee pag nag-loan ako? Di ba dapat ang bayad niya nang gagaling sa tax ko? Tinataxan niyo na ako Bakit pa ako magbabayad ng service fee sa serbisyong dapat binibigay niyo talaga sa akin as an individual taxpayer?
Tama. Tsaka pre, ito yung pinaka-difference dun eh. Kapag nag-loan ka sa bangko, hindi mo pera. Excuse me. Diba? Yung pinupunto ko, pre. Doon pa lang eh. Doon pa lang, pre. Tangina, dali mo. Yung niloan ko sa bangko, hindi ko pera yun. Pera ng bangko yun na pinahiram sa akin. So, it's only reasonable. Reasonable. Natutubuan talaga nila ako. Putang na pera nila yun. Pero yung putang inang pera ko, na putang ina, minandate ko akong ihulog sa inyo. Tapos, iloloan ko, unang-una, ang dami kong kailangang requirements. Bakit hindi kayo extra mile at kayo ang mag-check kung employed pa ba ako or what. Tapos, yung perang hiniram ko na 15,000, babawasan nyo pa ng service fee na putang ina, kinakaltasan nyo na ako ng tax every month. So, putang ina, alam mo yun, putang ina, hindi ko maarok, pre. Putang ina, anong klaseng, parang, alam mo yun, sorry for the lack of a better term, na parang putang ina, grabe naman yung pang-uulol nyo. Ina. Parang ano yan, pre? Based on my, kumbaga parang yung hiniram mong 15,000, ilang percentage lang ba? Halimbawa, nasa sa katagal-tagalan mong nag-i-invest or mandatory na kinakalta sa'yo ng SSS. Halimbawa, nasa 100,000. Siguro naman, ilang percent lang ba? Sorry, bobo ako sa mate. Yung ilang percentage lang nung inipon mo, yung total, yung 15,000. Kung susumari mo, tsaka alam mo, pre, meron parang ang pagkakaalam ko, parang may number of years ka pa dapat na naguhulog bago ka makapag-loan eh. Hindi siya basta-basta nagbayad ka ngayong buwan, pwede ka nang mag-loan. Hindi eh. Hindi siya ganun eh. Parang may certain number of years or months na kailangan may hulog ka, na consecutive na hulog bago ka nila payagan mag-loan. Na parang, hindi ko I really don't get it, puta. Ba't ganyan ang ng siguro, Pinas, siguro para sa akin, pre, siguro kung merong kung tutubuan mo, konti lang, just to give an incentive na magbayad ka. Kasi yung iba, baka iniisip, maglo-loan ako tapos di ko babayaran, di ba? Parang ganun. Siguro, as to incentivize lang na magbayad ka, pero not to the point na sobrang gigipiting ka pa sa sarili mong pera, di ba? Okay. Diba? It makes sense naman. Wala namang issue yung tubuan mo ng unti para lang magkaroon ng incentive si SSS member na magbayad. Pero not to the point na parang matindi ka pa sa bangko maningil o kaya matindi ka pa sa bangko magtubo. Si bangko, sa kanilang pera yon. Yung hinihiram mo sa SSS, sarili mong pera. Pera mo yun eh. Kukudlit lang ako dun sa pera ko. Parang gano'n. Oo, baka naman pwedeng makahiram ng pera ko. Kasi medyo gipit ako ngayon. Baka naman. Di ba? Ano mo yun? Hindi ko ewan ko. Pre, bakit? Sino pang putang putang inang yan? Kasi iniisip ko, pre, yung mga ibang may tropa kasi tayo sa SSS kaya hindi ko yan eh. Ayokong sabihin to eh. Pero may mga corrupt kasi dyan na may mga corrupt kasi na baka binubulsa nila, pre. Ano mo yun? Meron pa, eto pa pre meron pang kaya may nagsasabi sa akin na dapat consistent ka dapat na naglo-loan daw. Kasi meron din akong tropang nagtatrabaho sa gobyerno. Dapat daw consistent ka naglo-loan dyan sa mga yan kasi minsan, pag napapansin nila na hulog ka lang ng hulog for the longest time, tas hindi ka naglo-loan, minsan yung iba yung naglo-loan under sa'yo. Oo nga, pre, nagkaroon ng balitang gano'n May ganyang ginamit yung pera nila ng ibang tao. Oo, na parang nung time na maglo-loan ko, kasi 10 years, hindi naglo-loan yung tao. Napansin na, gamitin ko kaya pangalan nito. Tapos, biglang nag-loan siya, tapos it appears dun sa system na meron siyang existing loan. Oo, na hindi naman siya nag-loan. Oo, di ba? Tsaka, yung the term itself na loan.
bakit, paano ko niload yung sarili kong pera? Sarili kong pera yan eh. Yun yung malabo dun. Oo. Ayun na nga. Yun na nga. Kumbaga, katulad nga nung sinabi ko kanina, siguro to incentivize yung magbayad ka o sipagin ka magbayad para syempre, hindi mo naman kasi, alam mo naman yung mga Pinoy, yung mga ugaling Pinoy. Syempre, nag-invest sila sa SSS. Di hiram silang pera. Tangina, wala akong pandroga ngayon, wala akong pansugal ngayon. Gamitin ko muna yung SSS ko dun sa bisyo ko. Tapos, since pera ko naman yun, hindi ko babayaran agad. Isipin mo kung lahat ng siraulo gagawin yun, hindi malulugi nga yung SSS. Nandun tayo, naintindihan natin yun. Pero, siguro, pwede naman siguro to incentivize them na magbayad lang. Pero wag naman yung sobrang laki at sobrang immediate man lang na, alam mo yun? Yun nga, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, pre, although kasalanan ng company yun, tangina, si SSS, hindi man lang mag-email, may lahat naman ng details ko andun eh. Address, phone number, email, na, hoy, SSS member, wala kaming, ito pre, literal walang notification whatsoever. Kung hindi ko pa chinek, hindi ko malalaman na hindi pala ginawa ng company yan. Oo. Sabihin na natin na kasalanan ni company yun, pre. Pero baka naman SSS, hinahayaan nyo ba na mangitlog yun? Para lumobo utang ko? Kasi ang mangyayari yun, pre, pag lumobo yun, halimbawa, hindi ko alam. Nag 60 years old na ako, pre. Yung utang ko, nung 20 years old pa ako na nag-employ ako, nang naging empleyado ako. Utang ina, ano yun? Wala na akong retirement. Ano yung pension mo? Oo, pre, wala na akong retirement benefit. Mismo. Dapat kinontak na nila ako, pre, na member. Hindi, lumolobo na yung lumolobo na yung loan mo. Baka gusto mong bayaran. Dapat ganun. Pero wala, pre. Wala. Ni hi, ni ho. Wala, pre. So, anong intention? Hindi, lumobo ng lumobo para, alam mo na, hindi natin alam. Alam mo naman, may tropa tayo sa SSS. Siyempre, hindi naman nila alam yung ginagawa ng nakakataas sa kanila. So, hindi rin natin pwedeng sabihin na, yun na nga, pero parang unfair naman, sana naman. Kasi ako, halimbawa, kung bago akong empleyado, hindi ako aware na nangyayari sa akin yun, pre. Diba? Halimbawa, first time ka sa trabaho, it's just so happens na nakapag-loan ka at lumipat ka ng kumpanya na ine-expect mo na ibabawas sa back pay mo, hindi ibinawas. So, ang mangyari niyan, tumutubo ka na pala, hindi mo na check. Ayun na nga, yun nangyari sa akin. So, very, simula na nangyari yun, pre, hindi na ako nag-loan. Pero meron, daw dyan, pre, yung tipong, tuwari, ganun nga, hindi mo alam na hindi binayaran. Parang meron silang, daw, yung parang one time, yung one time na i-waive yung interest, tas yung capital na lang yung babayaran mo. Parang may ganyan yung si SSS eh. As far as I know, parang meron silang i-offer na ganun. Parang natatandaan ko lang nun yung penalty sa penalty ng mga enforcer nung ginawa ni Isko nun eh. Yun lang inaalala ko, pero yung sa SS, yung yun, parang basta nakalimutan ko na yung term na yun, pero gets ko yung sinasabi mo. I tried to apply for that, pero wala naman nangyari, pre. Yung parang parang leeway, parang yun nga, tatanggalin mo ito, bayaran mo yung yung capital lang. Parang one time i-waive yung tubo. Pero wala nangyaring ganun, pre. Alam mo ginawa ko, imbis na lumobo pa, binayaran ko po 21K. Sarado. Actually, pre, may sukli ako 900. Hindi pa nila binibigay sa akin hanggang ngayon. Ewan ko kung ininvest nila dun sa sa hulog ko. Pero as far as I know, yung may sukli pa, pre, actually, may email ako nun. So, kung may mga SSS dyan na may access, dapat yung 900 ko, about a couple of years ago, dapat may tubo na yun.
Kasi hindi nyo binigay sa akin sa pre. 1.5 na yan, ganyan, no? Diba? Baka naman. Tsaka ito pa, isa pang pahabol, pre, yung SSS na yan, putang ina. Sana naman yung putang ina, huwag kayong masungit, mga hype kayo. Oo. Alam mo, pre, ito pa, putang ina, naalala ko na naman, pre, mukhang ahaba lang tayo ng very light, putang ina, kailangan ko lang mailabas yung sama ng loob ko, pre. Yung lola ko, SSS member, no? Kailangan niya yung sa medical shit. Kasi nga matanda na. Yung karapatan niya na makakuha, kasi nga yung lolo ko parang kasama dun sa yung mga guerrilla something. Pre, gusto pa personal appearance. Tangina pre, 80 plus na yung lola ko that time. Nahihirapan na mag-travel. Putang ina pre, pinahihirapan, pinababalik-balik pa pre. Yung kumaga parang, submit mo yung ganitong documents. Edi pumunta sila, personal appearance, sinabit yung documents. Ay, kulang pa po ng ganyan. Puta, balik na naman sila. Pagbalik nila, ay, kulang pa po. Putang ina nyo, bakit di nyo pa sinabi ng isa? Hindi nyo ba alam matanda yung nagke-claim? Sabihin nyo ng isang beses. Oo, diba? Para isang lakad lang. Alam mo yun, na bad trip ako noon, pre. Sobrang bad trip talaga ako noon. Parang gusto ko nang murahin yung SSS. Pero, alam mo yun, alam mo naman tayo, civilized naman tayong tao. Ayusin ko lang yung camera ko. Pansin ko tabingi-tabingi na. Civilized naman tayong tao, pre. Diba? Pero, puta, yung matanda, wala ka bang utak para pabalikin yung matanda ng paulit-ulit? Hindi mo na lang isahin yung requirement. Sabihin mo, pag sinabi mo yung requirement, pag paasa sa requirement, ay, kailangan pa po ng ganito, ay, kailangan pa po ng ganyan. Hindi ba pwedeng kung may prerequisite na document, parang, okay, kailangan nyo po ng ganitong document, pero bago niya po makuha yung document, may prerequisite na document, make sure na maisama nyo rin to para hindi na kayo magpabalik-balik. Dapat ganun, pre. Hindi yung papahirapan pa nila yung matanda, pre. Doon lang ako na bad trip hanggang sa ma-hospital na yung lola ko. Alam mo yun, kaya kung meron mga nasa taas na SSS dyan, hindi namin yung mga normal na employee lang na nakakilala ko na tropa dyan. Wala silang kinalaman doon. Pero yung may mga power dyan o kung may mga na magdesisyon, putang ina, baguhin nyo naman yung nyo. O kaya, i-check nyo rin yung empleyado nyo. Hindi, kasi pre, parang siguro inutusan lang yun. Sige, delay mo muna ng unti para hindi... Gets mo? Alam mo yun? Pwede rin ganun, pre. In corruption Alam mo yun? So, tangina, maawa kayo. Kumbaga, hinuhulugan kayo. Ngayon kailangan na magpensyon ng tao o kailangan niya ng... kailangan na niya magpensyon o kailangan na niya yung pera. Pahihirapan nyo. Pahihirapan naman. Yung pa yung isa, pre. Maawa naman kayo. Bukod sa utang, pre, yung pag-claim ng mga dapat mong maklaim after a certain time ng paghuhulog mo. Yun nga, putang na. Ang dami pang kailangan, ang daming parang putang na. Nakakaburat. So, ayun, at least naisabi ko lang yung aking saloobin. Shinare ko lang at medyo humaba nga ang ating topic. Pero again, this is the first of many na aming only in the Philippines. So, only in the Philippines na uminit na yung ulo namin. Anyway. Parang ito only in the Philippines yan na maaaring uminit ang ulo namin. Din ang ating mga katotpi, no? Hindi lang kami ni Papa din. Tangina. Yes, sir. Anyway, maraming salamat. Again, Papa Dens, invite mo ulit ang ating mga katotpi at mga bagong subscribe dyan. Yung mga nakikinig sa atin dyan, mapaluma o bago, maraming salamat. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Sana kayo, huwag kayong magsawa ng panonood. Sa mga bago, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Mapabago o luma, no? Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Nasa YouTube tayo, Facebook, Spotify, sa TikTok, and sa Apple Podcast. Yan. Ang dami ng platform yan, ha? Putangin na, baka naman. Pero,
huwag niyong kakalimutan yung YouTube natin. Like nyo kami dyan, subscribe we kayo. Need your help. We need your help. Kasi yung algorithm din, pre. So, kung maraming nagpe-play, maraming nakikinig, ma-i-distribute pa sa maraming tao. Marami pa tayong marireach na tao. Marireach, yes, sa Pilipinas. Sir. Pilipinas, ibang bansa. Again, salamat. Sa mga nakikinig, maraming salamat. Kung makikinig pa lang or sa future na maaaring makarinig nito, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. So ayun, no? Kami nga pala ang inyong The Opinionated Titos Podcast. At muli, ako si Papa Dencio, yung tito mong mas galit pa sa lola mo pagka tinatawag ka na niya para kumain pero laro ka pa rin ng laro. Ayan. At ito naman po ang inyong boss Lots, ang tito nyong medyo galit pero medyo na-trigger today dahil sa topic. Medyo nung pahuli na. Ayun na nga. Maraming salamat at sa ngayon puputulin muna namin. Again, abangan nyo yung susunod naming episode. Hanggang sa muli, mga katotpi. Peace out. Thank you very much. Peace out. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.